Good morning mga kasisters. Ngayon ay nagbabiyahe kami, papunta kami sa kabilang bayan dahil may in-order kami doon. At pagdating nga namin dito sa haba-haba ng biyahe namin ay hindi kami nakaalmusal. Pagaling sa bahay dahil sobrang aga ng pag-alis namin ay nagkain muna kami dito sa sa karinderya, or ang tawag sa iba ay turo-turo. So ito naman ay suki namin at malinis ang kanilang pagkain dito, kaya dito lagi kami kumakain kapag nagbabiyahe kami papunta sa kabilang bayan. So ayan, nag-order kami ng aming pagkain at kasama nga pala namin dyan yung aking bayaw na asawa ni Miss Hayahay, kasi kinausap ko siya na kung pwede ay kumbuyan mo na kami. Tatlong kanin, tapos ito, saka isang ganito. Ilang pa dito? Isa lang. Ang order? Oo, sige. Anong ulam? Yan, makuha na niya si nanay. Yan o, ulam. Nay! Nay! Ha? Ito, kukuha ka ng ulam mo. Ayan, nauna na ang dalawa sa pag-order at kumain na kaagad sila kasi yung bayaw ko ay gutom na dahil kagagaling lang yan sa sakit, at mabuti nga at sinamahan kami. So, nagsabi ako na dapat hindi kami naghiwalay, so pinagkasya na namin dito sa isang misa na maliit para mas masaya naman na kaming apat ay magkasama. Ayun mga kasisters, ay kasama ko na dito yung aking asawa. Kung makikita ninyo ay bihira ko lang siya matutukan ng camera kasi nga talagang nahihiya pa yan, at syempre anuhin natin yung kanyang gusto. Sundan natin yung kanyang gusto para walang gulo. Kailangan pa sa'yo. Kanin. Isa pa? Kanin ka pa? Zero ko na. Oo. 385. Ayan, pagkatapos ko ngang magbayad ng aming kinainan, ay paglabas ko, ito yung nakita ko, siguro sa sobrang busog, ay pahinga-pahinga muna at marites dahil may kilala si nanay dyan. So maya-maya ay alis na rin kami papunta doon sa aming pupuntahan, at ito na nga si nanay sumakay doon sa motor na aking asawa kasi siya po ang mas may alam dahil siya ang nag-order. So andito na kami sa aming pupuntahan at nag-order nga pala kami ng habal-habal. Stairs! Bili kami ng habal-habal, nagpagawa. Ayan, sa mga nakaraang videos ko mga kasister, ipinakita ko sa inyo na ang aking mga baboy nga ay nawala o namatay lahat dahil sa swine flu. So nakapag-isip ako kung anong pwede pang maging business namin. Pero nagdalawang isip ako dahil nga sa hindi nabawi yung puhunan at talagang lugi pa. So ito naman si nanay ay nag-offer na magpautang sa akin na magpagawa daw kami ng habal-habal, kasi nga yung mga huli ng Fishing Brothers na isda ay pwede naming ibibinta yon o ilalako o di kaya i-retail namin para kahit papaano ay kumita kami. At syempre naman wala naman akong ibang hanap buhay kundi mga ganitong sistema ng hanap buhay ng paglalambat or pag-alaga sana ng hayop, kasi hindi tayo sinuwerte. Ayan, sa kalayuan ng biyahe namin mga kasisters ay naplatan pa yung aming motor, at mabuti nga lang na may kasama kaming kumboy na si Bayaw. Ay ayan, nakita niya sa huli na pagiwang-giwang yung aming motor. Ayun pala ay napansin namin na flat pala yung gulong. Mabuti nga lang na yung vulcanizing ay medyo malapit-lapit dito sa aming pwesto na to, kaya pinalitan muna ng interior yung aming motor. Ayan, sumama si nanay dahil si nanay yung kumausap doon sa gumagawa ng habal-habal, at syempre siya yung nag-finance ng ating habal-habal. At si Bayaw ay pinasama ko nga dahil sa katotohanan mga kasisters, yung asawa ko ay sanay na umawak ng may sidecar. Ang nasanayan niya lang ay yung single. So yung pagpatakbo namin na sobrang bagal ay pagdating dito naplatan pa talaga. Sa katotohanan mga kasisters, medyo matagal ang aming pagbiyahe dahil nga sa hindi sanay mag-drive ay halos 20 lang ang speed ng takbo ng aming sidecar, kasi nga sobrang kabado ako at first time ako nakasakay sa ganyang sasakyan, kaya siguro sa sobrang kaba ko at hindi ko rin alam kung kabado yung aking driver, ayan, bumigay yung gulong ng aming sasakyan.
Sa wakas mga ka-sisters, nagkaroon din ako ng ganyang sasakyan at matagal na namin pinangarap nga ni nanay yan dahil si nanay ay mahilig talaga mag negosyo-negosyo at malayo ang pupuntahan kapag ikaw ay nagtinda-tinda ng isda. So ayan, yung habal-habal na yan ay papraktisan ko yan. Bali magpapaturo ako ng pag-drive dyan at pwede ko rin yung gamitin maghatid kay Hana at kay Aya. At siyempre sa business namin yung gamitin. Tapos yung aking tinanim na palay mga ka-sisters ay medyo malayo, ay kailangan ko talaga yung sasakyan para kahit papaano ay may kargahan ng palay. Ayan, sa wakas natapos din ang pag-vulcanize at medyo malayo pa ang aming pupuntahan o uuwian. At si nanay naman doon sasakay sa kay Bayaw at ako dito sa may sidecar. Ayan, sa layo ng aming binahe mga ka-sisters ay napansin ko na medyo ayos na ang aming patakbo kasi nga ay habang tumatagal ay medyo nasasanay na rin itong asawa ko at medyo nagbilis-bilis na siya, na dati ay 20 ang speed, ngayon naman ay 30. Ayan, so medyo okay na yung pakiramdam ko habang papauwi na kami kasi nga medyo excited na ako at meron na kaming masasakyan at marami pa akong ikakarga dyan dahil mahilig ako magkarga-karga habang binabiyahe, dahil nga pag nakakita ako ng kahoy sa tabi ay kinakarga ko talaga mga ka-sisters para double purpose. Ayan, malapit na kami sa aming bayan. Pagdating nga namin dito sa bayan mga ka-sisters ay bibili kami ng pang-spray sa palay, yung foliar, kasi nga yung palayan natin ay may bunga na at kailangan ng foliar dahil ang sabi ng iba ay mas maganda daw may foliar dahil para pang pabintog ng bunga. Pagaling namin dito sa bayan mga ka-sisters ay babiyahe pa ulit kami at medyo malayo pa yung aming bahay. Ayan, sa sobrang bagal ng aming patakbo mga ka-sisters ay pinauna ko na sila Bayaw kasi nga si nanay ay walang dalang jacket at talagang nakasubo siya sa sobrang init dahil mainit yung panahon namin dito at katatapos lang din ng bagyo yan mga ka-sisters. So kahit papaano ay medyo malapit-lapit na din kami at siguradong makauwi din siguro kami na walang bawas yung aking ngipin at ilong mga ka-sisters, dahil yun talaga ang pinakakabado ko na ang sabi ko sa aking driver ay dahan-dahan lang kahit matagal ang pag-uwi namin, basta importante kumpleto pa yung ngipin ko at ilong, dahil talaga namang platnos na ang ilong ko, mabawasan pa ay naku po, ay talaga namang worse ang buhay natin pag ganyan. Sa wakas, nakarating din! Walang bungi. Ha? Walang bungi. Hindi rin nabungian, walang bawas ang ngipin. Ay, kayong dalawa dyan. Pagod din eh. Ako pa rin di Ay! Oh, ayaw. Sisters! Salamat kay Lord, nakarating kami ng maayos. Walang bawas ang ngipin. Kahit At ilong hindi kahit nabawasan. nasiraan kami, naplatan. Init. Ako magpapasok. Init. Oh, oh, si Aya oh. Oh, seryoso sa kanyang motor eh. Yan. Yan. Diyan, ang ano mo, ang service mo. Oh, Dito yan ang kayo service dalawa. pupunta sa school. Ako ang driver. Mm. Bo. Dadaroon ka sa kahagunuyan, Karanaya. Tapos, yang, ang dito upuan yang, oh, dito yang upuan, oh, dyan, oh. Yan. Ay, ganda lang.